Guru Hugh, pakitingnan ito. Hindi ba siya isang Tianshi? Bakit siya nakasuot ng dragon robe? Tara na. Mabilis, umalis na tayo. Hindi na natin maabala ang libingan na ito. Ang suot na ito ay dragon robe ng emperador na may 4 na paa. Ang katayuan ay kasing taas ng sa prinsipe. Bukas na ang kabaong. Pinaalis mo kami. Hindi ba't ito'y kalokohan? Kailangan nating makuha ang mga mahalagang bagay ngayon. Boss, tingnan mo ito. May mga salita pa dito. Master, tingnan mo kung ano ang nakasulat dito. Tai Siyang Lao Jun. 3 walang pagsasakripisyo. Ito ang espadang Tianshi ng bundok Longhu. Iyan ang selyo ng Tianshi. Huwag ka nang makialam, nandito na tayo. Siyempre, kung kukuha tayo ng puro. Ito ay robe ng dragon. Buhatin ito at dalhin palabas. Siguradong magiging mayaman tayo. Hindi maganda. Kailangan na. Puno na ang buff na ito. Limang kidlat na batas. May nangyaring masama sa guro. Mga disipulo ng Longhu Mountain, makinig. Mga disipulo na may berdeng balabal at pataas. Agad na sumama sa akin pababa ng bundok. Nakumpirma na ang butas ng pagnanakaw. Malaki ang posibilidad na ang suspect ay nasa ilalim. Maghanda ng kagamitan. Mag-organisa ng mga tao para bumaba. Sino yan? Kuya. Bumangon ang patay. Ano? Kamusta? Ano ang ginagawa ninyo? Limang kidlat na batas. Tunay na isang matagal ng alaala. Maglabas ng bagong misyon. Kunin muli ang espada ng langit, selyo, at mga talisman. Tingnan mo ang nanay mo. Hindi pa sigurado kung sino ang 3. Nakuha ko itong malaking zongzi. Anong klaseng bagay ito? May silbi ba ito? Kakainin ko na lang ito. Makikipaglaban ako sa'yo. Gamitin mo ang espada ko para putulin ako. Sana maisip mo ito. Binabati ang may-ari sa pagkuha ng Tianshi na espada, selyo, at talisman. Nakakuha ng gantimpala. 36 na anyo ng lakas ng ulap. Maghasik ng butil maging bangkay. Katawan na angkop sa tunay na batas ng 5 kulog. Nadagdagan ng 1,000,000 puntos. Gustong tumakas? Makakatakas ka ba? Grabe. Totoo bang nagkaroon ng mga bangkay na naging zombie? Kung hindi, paano siya nakasuot ng dragon robe? Magtulong ka, Ginoong Tianshi. Ika-77 na henerasyon ng Tianshi ng Longhushan. Di matuwid na inapo, Zhang Chenying. Sa henerasyong Xuan Zhen, bumabati sa aming ninuno. Ito ang aming ninuno, ang Tianshi, na nagbalik mula sa mga patay. Ibinigay sa'yo pero hindi ka lumuhod. 3 henerasyon ng mga Tianshi. Itim na balabal ng dragon. Nakalibing ng 2,000 taon. Espadang selyo at mga amulet sa libingan. Buhay muli sa pamamagitan ng kidlat na patay. Puno na ang buff. Sumpain ka. Patawad, mga ninuno. Kayo. Huwag nang magpatira pa. Tumayo na kayo. Ang aming ninuno ay hindi nakapagpahalaga. Hindi namin nainatan ang inyong libingan. Mangyaring magpahinga na kayo. Kami na ang bahala sa grupong mga magnanakaw na nagbukas ng mga libingan. Wala kayong kinalaman dito.
Ayaw din ng guro na ito na makipaglaban sa inyo mga kabataan. Kayo. Umalis na kayo kasama ng mga taong hindi karapat-dapat dito. Yan Jing. Guro. Yan Jing. Noong buhay ka, isa ka ring guro ng tamang daan. Pumuksa ng mga demonyo at masasamang espiritu. Magbigay proteksyon sa lugar. Ang mga magnanakaw ng libingan na ito ay mapaparusahan ng batas. Silangan Jia Qian Yuan Hang. Ang tamang enerhiya ay mabilis na kumakalat. Ano pang tinitingnan mo? Tumakbo ka. Hindi ba talaga tayo susubo? Hindi ba pwedeng bumalik at dalhin sila? Ginoo, huwag mong sisihin ang mahirap na monghe kung hindi kita pinaalalahanan. Sa ganitong oras, mas mabuting huwag pumunta. Kung sino ang pupunta, siya ang mamalasin. Nagagalit na ang matandang ninuno. Guro, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit hindi makabalik? Katatapos lang nating pag-usapan ng maayos, di ba? Sa tingin ko, dapat tayong lumaban para dito. Labanan. Labanan ng anong? Hindi nyo ba naiintindihan ang mga dasal na binanggit ng matanda kanina? Wala talagang pakialam ang matanda sa atin. Nagsimula na siyang magdasal ng mga nakakatakot na salita. Ano ang manly spell? Masyado bang malakas ito? Kahit ikaw, hindi mo ito kayang labanan. Sa mga spell ng Taoismo. Ang Thunder Spell ang pinaka-respetado. At ito rin ang pinakamalakas na spell laban sa mga demonyo. Ang Thunder Spell ay nahahati sa tatlong antas, mataas, katamtaman, at mababa. Ang Woolly Thunder Spell at ang Shenxiao Thunder Spell. Ito ay ang pinakamataas na uri. Kabilang dito, ang manlay na salita. Ang lakas nito ay nasa lahat ng mga kapangyarihan ng kidlat. Ito ang nangungunang antas. Noong panahon ng aming ninuno, ang dakilang guro ay tumanggap ng utos mula sa Taisang Laojun upang lipulin ang 6 na malaking demonyo. Ang ginamit ay ang manlay na salita. Labanan ng mahika. Hindi ko pa alam ang manlay mantra. Hindi pa ako karapat-dapat para magsanay sa antas na ito. Manlay mantra. Silangan Jia Qian Yuan Heng. Dalisay na enerhiya, dumaloy ka ng mabilis. Agad-agad ayon sa utos. Pulang kidlat mula sa langit. Parang dumudugo ang langit. Ito na ba ang linasumpa? Binabati ang host sa pagtapos ng misyon. Gantimpala, hindi namamatay na katawan ng Diyos. Dahil sa 5 kulob na tamang batas, dagdag na 1,000,000 puntos. Ibalik ang kakayahan noong buhay pa. Sanayin ang kasanayan ng bangkay. Ang katawan ng bangkay ay hindi tumatanda, hindi tatanda. Lumabas sa 3 mundo at 5 elemento. Talagang kakaiba at walang kapantay. CJ. Nakatagpo ako ng isang tuwid na daan patungo sa Ruro. Maglalabas ng bagong misyon. Isang malaking misteryosong lugar ang lumitaw sa hilagang bahagi ng Lunghu City. Inherent na yin origin. Malaking misteryosong lugar. Leaks na yin na pinagmulan. Magandang bagay ito, magandang bagay. Ang pinakakailangan niya ngayon ay in-energy, malakas na malas, at pagpapalakas ng enerhiya ng bangkay. Hindi na kailangang sabihin pa. Ang misyon ay maaari pang direktang magpanumbalik ng 0% ng kapangyarihan. Narito na ang monghe. Lolo, para kang magnanakaw ng libingan. Napatay na, dapat nang mawala ang galit ng lolo. Dapat nang bumalik sa Guanzhong. Bakit siya lumabas pa? Kailangan bang talagang umalis ng ating ninuno bilang isang bangkay? Ninuno, pakiusap, bumalik ka na. 3 beses ka na. Sa araw na ito, patawad sa aking kawalang galang. Hindi kita maaring pahintuin dito. Xuan Zhen, umuwi ka na. Hindi mo ako mapipigilan. Hindi gusto ng matandang ninuno na makipaglaban sa iyo ngayon. Huwag mong gawing nakakatawa ang sarili mo. Napakalakas. Ngunit hindi ito dahilan para umatras. Kahit na mamatay sa laban. Hindi dapat pahintuin ang mga zombie. Nagdadala ng panganib sa lahat ng nilalang. Buuin ang 7 bituin ng hilagang dipper na espada. Tubig na hindi karaniwang tubig. Espadang hindi karaniwang espada. Yurakan ang hilagang dipper. Pawiin ang lakas ng kuigang. May utos mula sa kataas-taasan. Ipaalam sa lahat ng nilalang.
Sumugod gamit ang espada. Sugpuin ang kasamaan at mga espiritu. Mataas na Diyos ng Qinghua. Nag-utos ng espada at pagtawag. Nasisira na. Hindi mo ba alam? Ang 7 bituin na espada ay gawa ko noon. Ayusin mo ang iyong espada. May iba pa akong dapat asikasuhin. Wala akong oras para makipaglaro sa'yo. Bakit hindi mo nalang itinuloy ang pagpigil kanina, guro? Hindi ba't marunong ka ng kapangyarihang kidlat? Anong mga kalokohan ang sinasabi mo? Gagamitin ko ang kapangyarihang kidlat laban sa guro. Baligtad ang mga batas ng langit, di ba? Kailangan nating ulat ito sa itaas. Nakakalungkot pero kailangan na ngayong kumilos ang Longhu. Dapat tayong magtulungan ng buo. Kung hindi, sa lakas ng inyong ninuno, baka hindi namin kayanin. Alam ko naman yon bilang isang simpleng pari. Pagbalik ko sa bundok Longhu, ipapaalam ko rin ito sa buong Daomen. Hayaang tumulong ang mga sekta sa iba't ibang lugar sa pagsubaybay sa kinaroroonan ng patriarka. Kapag may balita, ang Longhu Mountain ang unang pupunta sa lugar. Kami ang magdadala pabalik sa patriarka. Ganyan lang ang sinasabi nila. Pero alam na nila sa sarili nila. Magagawa lang nila ang kanilang makakaya. Kung mahuhuli ba nila ang patriarka o hindi. Wala siyang tiwala sa kanyang puso. Sa wakas, hindi siya makatalo sa guro. Paano siya makakahuli kung hindi siya makatalo? Ang sinasabi ng sistema sa timog ng lungsod ay nasa direksyong timog. Nasa unahan na. Lahat ng tao na may kasanayan. Hindi makapasok ang mga dayuhang demonyo at bangkay. At mas malaki ang mga lugar ng kababalaghan. Mas maraming mga malalakas na kaluluwa sa loob. Mas makapal ang masamang enerhiya. Gaya ng napakalaking lugar ng City South Reservoir. Ang harang ay napakalakas na kahit ang dilaw na robe na pari ng bundok Longhu o ang pulang robe na dakilang monghe ng bundok Mao ay dumating. Hindi rin siguradong mabubuksan nila agad ito sa maikling panahon. Pero ngayon, may isang taong basta na lang itong nabasag. Bumagsak mula sa langit. Hindi ba nakakatakot ang mga kakaibang ito? Akala ng mga kakaibang nilalang noong una ay isang tao o mangkukulam ang dumating. Pero nang tinitigan nila, hindi ito tao. Malinaw na isa itong vampira. Walang hiya. Ano ka ba talaga? Isang zombie ang may lakas ng loob na magsuot ng dragon robe. Yan ba ang kaya mong isuot? Mag-isip ka naman. Pamilyar ang damit na ito. Tianxian Cave sa Longhu Mountain. At sa kakulay purong purple pa. Hindi naman ito ang Purple Robe Celestial Master ng Longhu Mountain, di ba? Naging zombie na ang Celestial Master ng Longhu. Nakakatakot. Sila bilang mga lihim na espiritu, ay nakipag-ugnayan na sa mga bangungot. Ngunit sa buhay na ito, hindi nila naisip na ang isang alagad ng Diyos ay maaari ring maging bangungot. Kung ang kalaban ay talagang isang alagad ng Diyos, iyon ay magiging makatuwiran. Hindi nakapagtataka na kayang sirain ang hadlang ng mga lihim na espiritu. Mga bata, gawin niyo ang inyong bahagi. Hayaan ang bungo na ito na malaman ang ating lakas. Ayon sa alamat, mayroong isang napakataas na antas ng kapangyarihan ng kidlat sa Tianxi Mansion. Paraan ng paggamit. Tinatawag na Tongshan Lun. Kilalang Tongshan talisman na pagguhit. Kapag ang talisman ay naabot ang tiyak na antas ng pagsasanay,
Hindi na kailangan ng panlabas na bagay. Gamit ang sariling kakayahan bilang tinta. Gamit ang papel bilang panulat. At ang langit at lupa bilang papel. Direktang gumuhit ng talisman. Mas malakas ang kapangyarihan. Pero ang Tongtian talisman ng bundok Longhu. Hindi ba matagal nang naputol ang lahi nito? Mula pa noong ikatlong henerasyon ng Celestial Master. Wala nang ibang nakagawa nito. Maglabas ng bagong misyon, puksain ang lahat ng masasamang espiritu sa loob ng nakakalokong lugar. Linisin ang nakakalokong lugar. Puksain ang lahat ng masasamang espiritu. May gantimpala pa. Hindi na ako magdadalawang isip. 2,000 taon na akong hindi nagdrawing. Nawawalan na ako ng galing. Pero sapat na yon. Ang kulog ay umuugong. Naka-isolate ang siyam na lalawigan. Sa itaas ay hanyuking, sa ibaba ay umaabot sa hilagang dagat. Paano nagkaroon ng kapangyarihan ng kidlat ang bungo? Stang ina, ito ay kakaiba na. Kakaibang nakikita, di ba? Ito ay hindi siyentipiko. Tumakbo. Akala nyo ba makakatakas kayo? Walang makakaligtas sa ilalim ng kapangyarihan ng kidlat. Swerte nyo kung nakatagpo kayo sa akin. Ipinanganak ako ng langit at lupa. Dalhin niyo ako sa templo para patalsikin ang mga Diyos. Mabilis na umalis ang mga Diyos. Ang kapangyarihan ng kidlat. Sumunod ang kulog. Mabilis na parang utos. Ang Thunder Commander ay nagdala ng itim na itlog. Ano ba itong bagay na ito? Isa ba siyang zombie o isang albularyo? Sa labas ay may dragon robe. Sa loob ay may purple robe ng Longhu Mountain. At mayroon pang espada ng Tianxi at Tianxi Seal. Baka isa sa mga ninuno nating Tianxi ay naging bangkay. Ganitong kalaban. Kahit ang 5,000 taong gulang na masamang emperador ay tatanggap ng sampal. Kahit ang itim at puti na walang hanggan ay kailangang magmartsa ng tama. Kung hindi kayo tatakbo, uunahan ko na kayo, paalam. Maglabas ng bagong misyon para pigilan at supilin ang tumatakbong masamang hari. Sakupin ang 3 masamang hari. Langit at lupa, itim at puti. Liwanag ng araw at buwan, 6 na dito ng Diyos. Huwag magpabala ng masama. Iwanan niyo sa akin lahat. Matandang tao, walang galit noon. Walang sama ng loob ngayon. Bakit kailangan pang maging labis? Tayo'y parehong mga demonyo at kababalaghan. Bakit pa natin pinapahirapan ang isa't isa? Sino ang tunay mong kaibigan? Sa mata ko, para ka na ring Diyos. Bigyan ko kayo ng pagkakataon na sumuko. Kung matulungan mo ako, mabubuhay ka. Kung hindi, sabay-sabay silang lalapit mula sa 3 direksyon. Ipagsasapalaran natin ang lahat, subukan natin.
Huwag kang magbintang. Sige, suntukin mo ako. Matapos tayong sumuko. Ikaw na ang bagong amo namin. Walang silbi, sumuko na bago pa man makipaglaban. Magpatuloy na lang bilang alipin. Walang problema, ang marunong makilala sa sitwasyon ay matalino. Amo, anong henerasyon ka ng Tianxi ng Longhu Mountain noong nabubuhay ka? Itong Dragon Robe ay. Ako ang ikatlong guro ng Longhushan, Zhang Qianlu. Ang master na nakasuot ng lila ay naglalakad sa mga kakaibang lugar. Sa sandaling ito, siya ay abala sa pagsakop sa tatlong pangunahing hari ng kababalaghan. Ang kakaibang sanggol ay hindi gustong lumaban. Ngunit siya ay natatakot. Nang siya ay gumalaw, naramdaman niya, si Zhang Qianli ay nagtipon ng kapangyarihan ng kidlat sa kanyang palad. Lahat ay basura. Itong babaeng nakapulang damit, ang hari ng mga panlilinlang, ay nakabuo na ng larangan ng labanan sa loob ng kaharian ng mga panlilinlang. Ang kanyang talento ay maituturing na pambihira sa gitna ng mga panlilinlang. Magretiro ka, Ginoong Wang. May utos mula sa itaas. Ipahayag sa lahat ng nilalang. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sumunod ka sa akin o tatlong. Handang sumamba bilang Panginoon. Ikaw. Binabati si Susu sa pagtapos ng misyon. Nakakuha ng gantimpala, yintian kang 36 na pagbabago. Pagtawag ng hangin at ulan, piraso ng 1 Han Fan panandang pandagdag 3. Piraso ng 1 Han Fan panandang pandagdag 3. Binabati ang may-ari. Nakatanggap ng gantimpala. Siyam na pagbabago ng maulap na panahon. Baliktarin ang yin at yang, dagdagan ng isang langit na yaman. Humihit ng hangin at umuulan, baliktarin ang yin at yang, dagdagan ng isang langit na yaman. Humihit ng hangin at umuulan, baliktarin ang yin at yang, agad na nakamit ang 4 na dakilang kapangyarihan. Maghasik ng mga buto, gawing tula, 7 palaso sa ulo, humihip ng hangin at umuulan, baliktarin ang yin at yang. Humihip ng hangin at umuulan, baliktarin ang yin at yang, maghasik ng mga buto, gawing tula, 7 palaso sa ulo, humihip ng hangin at umuulan, baliktarin ang yin at yang. Itaga ang mga buto, gawing tula, 7 palaso, tawagin ang hangin at ulan, baliktarin ang dilim at liwanag. At makuha ang piraso ng sintetisadong kayamanan, ang Wanshan Banner. At ang kayamanan ng mundo ng mga patay, ang Soul Lock. Kayong tatlo. Ibigay nyo na ang kakaibang buto. Ano ang gagawin sa mga buhay na ito? Gamitin mo na. Paalisin mo sila. Saan matatagpuan ang likas na yelo sa ganitong kakaibang lugar?
Sa ilalim ng lawa na ito, ang kristal na nabuo dito, may dala itong napakalamig at napakamalamig na hangin. Ito ang likas na yelo. Ang enerhiyang ito na naipon ay nagising din ang isang dambuhalang nilalang na natutulog sa pinakailalim ng reservoir, na matagal nang kumukuha ng enerhiya mula rito. Kayo ba'y may ganang agawin ang mga bagay ni Sansan? Ang tamang batas ng 5 kulob, ang mabilis na pagbaba ng kidlat. Ilabas mo. Matagal na kayong nag-aral dito. May napakalaking isdang mudfish sa ilalim ng reservoir na ito. Hindi nyo ba alam? Apo, hindi talaga namin alam. Ang bagay na ito ay isang isdang mudfish na naging espiritu. Araw-araw ay nahahalo sa putik sa ilalim ng tubig. Mahirap itong mapansin. Sa mata ng karaniwang tao, ang loach ay isa lamang sa pagkain sa plato. Ngunit sa pananaw ng Taoismo at Budismo, ito ay isang espiritual na nilalang na may walang katapusang potensyal. Sa mga alamat ng Taoismo, ang loach ay tinatawag na nahulog na dragon. Ito at ang isa sa 4 na banal na alagang hayop, ang karpa, ay magkapareho ng pinagmulan ngunit magkaiba ng kapalaran. Ang karpa ay may kaugnayan sa dragon at may likas na katangian ng dragon. Kulang lamang sa anyo ng dragon. Ito ang tinatawag na Qianlong. Kapag ito ay naliwanagan at nagbago, at nakita ang Dragon Gate at nalampasan ito, maaari na nitong simulan ang landas ng pagsasanay. Kapag nagpraktis ng libu-libong taon, maaari kang maging isang dragon. Pero ang palos ay isang dragon na pinutol at nilagay sa putik. May ugali siyang dragon ngunit wala siyang kilos ng dragon. May swerte ng dragon ngunit wala siyang kapalaran ng dragon. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na wala siyang pinagmulan o lakas. Kung makikinig siya at magbubukas ng isipan, at matutong kilalanin ang kanyang amo, mawawala ang kanyang anyo ng magnanakaw. Ang katawan ay kumikislap ng gintong kulay. Ito ang pagbabalik sa tunay na anyo. Malapit nang makalaya. Bagamat mahirap ang landas ng Badha at Dao, may mga taong nakaraan na rito. At ang bagong naranasan ni Zhang Qianlu ay isang nagsisimula ng maging dragon. Isang palakang may 1000 taon ng paghasa. Nabigla ako sa biglaan. Pero, yung tao ay tinamaan ng kidlat at ng marka ng Qianxi. Bumukol ang bungo niya. Gusto tumakas. Hindi ganoon kadali.
Maglalabas ng bagong misyon at magtatayo ng 8 Gates Formation ng Tiansang para mapigilan ang isang makalumang halimaw. Matandang igat. Nangahas kang agawin ang pag-aari ni Zhangsan. Gusto mong dalhin ang kayamanan at maglakbay sa buong mundo. Una, gagawin kitang isang pagong sa loob ng banga. Pinayagan siya ng sistema na ilatag ang Tiangang Bamenzen. Kilalang kilala rin bilang Bagwazen. Qian Kun Zen Sun Kan Li Jen Kun. Nanilikha ng ating ninuno na si Fuxi. Ito ang orihinal na code ng universo. Sistema ng abiso, binabati ang host sa pagtapos ng misyon. Nakatanggap ng gantimpala. 36 na pagbabago ng maulap na araw. Pagbabaligtad ng dagat. Sistema ng abiso, teknik ng pagsasanay sa loob ng manggas. Nagdagdag ng 30,000 puntos. Sa oras na nag-set up si Zhang Qianlu ng kanyang estratehiya, ang Longhu Mountain ay humihingi ng tulong sa buong Daoist sect. Ang tatlong henerasyon ng mga ninuno ay muling nabuhay. Napakalaking banta. Inilabas na ang utos ng Daoist sect para sa pagsugpo. Ang Longhu Mountain ay ang ancestral home ng Daoist sect. Ang kasalukuyang Xuanzhen Tianxi ay napakahusay na. Ang mga ninuno na nakatakas mula sa kanya at naaresto ang kanilang mga armas. Dapat ay napakalakas nila. Ang insidenteng ito ay agad na naging usap-usapan sa mundo ng mahika. Magbago. May mga zombie, huwag lumabas sa gabi. May mga zombie, huwag lumabas sa gabi. Sumabog nagbago ang katawan ng Grandmaster. Sumabog nagbago ang katawan ng Grandmaster. Sumabog nagbago ang katawan ng Grandmaster. Nagbago ang katawan ng Grandmaster. Sinusubukan ng opisyal na pigilan ang pag-init ng balita. Ngunit natuklasan kong hindi ko talaga kayang pigilan. 0%. Ngunit natuklasan kong hindi ko talaga kayang pigilan. 300.30 siyam 100%. Ngunit natuklasan kong hindi ko talaga kayang pigilan. Ngunit natuklasan kong hindi ko talaga kayang pigilan. 250.30%. Mga ginoo at ginang. Ako si Yuan Kong ng Faijiong Temple. Maari ko bang malaman kung kayo ba ay galing sa dam? Ang tubig mula sa reservoir ay galing doon. May mga multo doon. At may mga zombie pa. Maraming tao na ang nasawi. Nakakatakot talaga. Huwag kang pumunta, Master. Sobrang delikado. Amituofo. Salamat sa paalala. Pero may kumpiyansa ako sa aking sarili. Walang hanggan ang kapangyarihan ng aming budismo. Hindi problema ang magpalaya ng malalakas na multo o zombie. Walang kaso, ako ang bahala. Mukhang maliit lang ang lugar ng mga multo. Hindi mataas ang konsentrasyon ng mahiwagang ulap. Karaniwan lang ang lakas nito. Ang Mokyu ay orihinal na gamit ng mga Taoista. Kalaunan ay ginamit din ito ng mga Budista. Matapos itong basbasan at pagdaanan ng ritual, nagkakaroon ito ng kapangyarihang labanan ang mga demonyo at masasamang espiritu. Sa sandaling ito, ginamit niya ang Mokyu para buksan ang 100. Talagang may kakayahan siya. Sakto lang ito. Magagamit natin ngayon.
Dahil sa 36 na pagbabago ng langit, gumugulo ng dagat at ilog. Maliit na bagay, huwag kang mahuli sa akin. Sobrang nakakatakot talaga. Akala ko dati ay makakasama ko siya ng 2 linggo. Sobrang naib talaga. Anong tunog iyon? Saan galing ang ganitong kalakas na tunog ng tubig? Amiya Bodha. Ako si Yuan Kong ng Fazong Temple, narito ako. Kayong mga masasamang nilalang, hindi pa ba kayo susuko? Ang kinis at lambot ng balat. Malinis na katawan ng pagsasanay. Malaking pakinabang ito sa mga sugatang halimaw. Hindi ba't ito'y painakusang dumating? Tatlong hari ng kasamaan at isang lumilipad na Jiangshi. Kayang magpalit ng anyo ng dagat at lupa. Guro, Sangguni, nasaan ka? Bumalik ka sa templo agad. Ang ikatlong henerasyon ng Tianxi sa Longhu Mountain ay naging bangkay. Kung makaramdam ka ng amoy ng bangkay kamakailan, dapat kang lumayo. Huwag na huwag makatagpo ng bangkay ng Tianxi. Tianxi ng Longhu Mountain. Maraming salamat sa iyo. Guro ng Mongol. Hindi ba masyadong huli ang iyong kuryente? Guro. Sa tingin ko, nakatagpo na ako sa kanya. Sige, tatawag na ako. Kunin mo na. Huwag mong hayaang makatakas ang isda ko. Takbo. Dumarating na si Kalbo. Gusto mo pang umalis? Ganito ba kalakas ang kapangyarihan ng ikatlong henerasyong Tianxi? Bakit mo kinuha ang mabait na unggoy? Itong 6 na salitang mantra. Ang Buddhist prayer beads na ito ay kay Master Yuan Kong. Pinino niya ito ng maraming taon. Kahit isang karaniwang hari ng mga multo, hindi rin pwedeng harapin ng direkta ang ataking ito. Xiao San. Yang sirang gamit mo na yan. Mukha ba akong nasasaktan? Ginamit mo pa ang kasangkapan ng Budismo para supilin ako. Isang taoistang Tianxi ka pa naman. Talisman ng pagpaparalisa. Hindi inakala ni Monk Yuan Kong na mangyayari ito sa buong buhay niya. Isang araw, mahuhuli ako ng isang zombie. Walang magawa ang mongheng si Yuan Kong. Ito ay pagkakaiba sa lakas. Hindi ito maikakabawi.
Mula pa noon, hindi magkasundo ang mga monghe ng Budismo at Taoismo. Matapos pumasok ang Budismo sa Dragon Country, ilang taon na silang nagpapahirap sa Taoismo. Matagal nang hindi gusto ni Zhang Qianlu ang mga mongheng ito. Ngayon, ang kalbo ay nais din hulihin si Zhang Qianlu. Kaya huwag magalit si Zhang Qianlu kung magiging hindi maganda ang trato niya. Gusto mong hulihin ang abang mong lingkod. Kung gayon, ituturing kitang isda, wala ka bang galit? Si Monghe Yuankong ay direktang itinapon sa tubig para manghuli. Hindi manghuli ng walang pain. Kahit mahuli kaunti lang. Iniligtas ni Zhang Qianlu ang buong reservoir. Hindi ko nahuli ang isdang mudfish. Kailangan lang na ilabas ang ahas. Hanggat handa kang lumabas. Tiyak na mangyayari ito. Si Yuankong ay isang mataas na tao sa Budismo. May kakayahan siya. Ang simbolo ng konsentrasyon sa kanyang ulo ay makakapigil lamang sa katawan ni Yuankong. May mga taong may kakayahan na kahit isang buwan sa tubig, hindi matutunaw. Ang kailangan gawin ngayon ay maghintay ng pagkakataon. Hintayin lang na bumaba ang bantay ng isdang iyon. Amin nawa. Talagang napakalakas ng Longhu Mountain. Bilang isang tahanan ng Dao, hindi pa kayang pigilan ang sarili nilang guro. Maging ang guro ay makakagawa ng mga bangkay upang saktan ang iba. Talagang kakaibang balita sa mundo. Tandaan mo, aking estudyante. Kung ako'y isang dukha, hindi ako titigil ng ganun-ganun na lamang. Mabuti pang bantayan mo ang iyong sinasabi, tunay na guro. Kung hindi, hindi ko maaasahan ang iyong kaligtasan. Putang ina mo. Kung muling bumula ka, ipapasok ko ang Palm Thunder sa bibig mo. Ngayon, ang pinakamahalaga ay maibalik si Ginoong Zhu. 7 oras na tayong nag-abala dito. Nawala na ang lahat ng presensya ni Zhang Qianlu. Ngunit wala pa ring galaw sa ilalim ng dam. Talagang mainat ang isdang iyon. Natakot ito kay Zhang Qianlu kagabi. Kahit na ang pain ay nasa bibig na, hindi pa rin kumagat. Sige, tingnan natin kung gaano kakatagal makakapagtiis. Kahit na ang pulis ng Timog Lungsod ay pulis. Pero sila'y mga ordinaryong tao. Ang presensya ng hari ng mga espiritu ay mahirap labanan ng mga ordinaryong tao. Tama ang sinasabi ng babaeng espiritu sa pulang damit. 3 hari ng mga espiritu. Mukhang nahuli na sila ng mga ikatlong henerasyon ng Tianxi ng Longhu Mountain. Ngayon, ang 3 hari ng mga espiritu ay nagtatrabaho para sa patriarka. Nagtinginan ang lahat ng tao sa bundok Longhu. Walang may lakas ng loob na basta-basta pumasok sa pintuan ng ninuno. Ano kayang ginagawa ng ninuno sa loob? Nangingisda siya. Ang gamit ng amo ay inagaw ng 1,000 taong hito. Ngayon, sinusubukan ng amo na palabasin ang hito na yon. Ang pinakamahalaga ngayon ay maibalik si Patriarch Tianxi. Alam din ito ni Master Xuanzhen. Hindi na natin dapat hayaang magpagala-gala si Patriarka sa labas. Ang pulisya ay nasa templo ng Xuanzhen Qianshai sa bundok Longhu. Ang tunay na maestro ay sabay na alis. Ang target. Sige, tingnan natin kung hanggang kailan ka makakatagal. Mag-ingat tayong lahat. Sa pagkakataong ito, ang kalaban natin ay mas mapanganib kaysa sa mga dati nating nakaharap. Hanggat maaari, huwag basta-basta magpaputok at galitin sila. May mga tao na namang dumating para sa amo. Humarang ka sa kanila. Huwag hayaan ang mga tanga na lumapit dito. Sundin ang utos. Ingat, Anghel. 5 kulog na kamay. Natatakot din ang hari ng mga daya sa kapangyarihan ng kulog. Ayos. Talagang hindi nakakabigla ang banal na bundok ng dragon at tigre. Misteryo ng Purple Robe. Talagang makapangyarihan ang Thunder Magic. Ano ang ginagawa ng aming ninuno sa loob? Nanghuli ng isda. Ninakaw ng 1,000 taong gulang na mudfish ang bagay ng aming Panginoon. Ngayon ay sinusubukan ng aming Panginoon na ilabas ang mudfish na iyon. Hindi naintindihan ng Master Xuanzhen. Ano ang kinuha ng palaka mula sa ninuno? Mayroon pang 1,000 taong palaka. May 1,000 taong palaka sa lugar na ito. Kayong 3, tatanungin ko kayo kagabi ba? Dumaan dito ang paboritong alagad ng monghe. Nasaan ang alagad ko? Ibigay niyo siya. Sinasabi mo yung kalbo kahapon ng gabi. Sinalakay niya ang aking amo. Ginawa siyang pang-akit ng aking amo. Nanghuli ng isda ang aking amo.
Nahulaan mo ba kung anong gamit niya? Anong sinabi mo? Ginamit mo ang aking disipulo bilang pangakit. Tatlong kalbo. Sawa ka na ba sa kakasawa? Huwag mong istorbohin ako sa pangingisda. Para kang nagkakaroon ng concert dito. Ngayon, kasama mo ang mga alagad mo. Tatlo kayo, lumayo kayo dyan. Tatlong bungo. Lumapit ka dito. Hindi ako gagamit ng tatlo. Kayo po ba ang ikatlong henerasyon ng dakilang guro ng bundok Longhu, si Zhang Qianlu? Kung kayo ay isang tagapagtatag ng Daosismo, dapat alam ninyo ang prinsipyo ng tatlong pagkalusaw ng katawan. Dahil kayo ay isang taong nag-aral ng Dao noong nabubuhay pa. Dapat alam niyo na pagkatapos ng 3 araw, nagiging zombie at nakakasama sa iba at sa sarili. Mukhang kulang ang inyong pagkaunawa. Ngayon, handa kayong malugmok sa landas ng kasamaan. Hindi ba kayo natatakot na ikahiya kayo ng lahat ng disipulo ng Dao sa buong mundo? Patay-patay na. Itong matandang to, ayaw na talagang mabuhay. Kahit anong salita, nasasabi niya na. Akala mo ba ito ang reforma ng mga monghe nyo? Ang tapang mong makipagtalo at mang-insulto kay Patriarch Qianshai. Nagpapalakas ng kaluluwa, ha? Sa sobrang pag-aaral ng Budismo, nasira na ang ulo mo. Nakakatakot ka talaga, putang ina. Umalis na ako. Itong matandang ito, nagiging 3. Kailangan nating umiwas. Kakatapos lang sabihin ng tunay na monghe ang mga yon. Tila nakatakdang hindi makaligtas ngayon. Ano ka ba? Kailan ka naging karapat-dapat na turuan ako? Sa lahi, ikaw ay mas mataas pa sa aking lolo. Dapat mo akong tawagin ninuno. Ang ninuno ng mga ninuno. Kung sa katayuan, ang sariling lolo ko ay may posisyon sa langit. Isa sa 4 na dakilang maestro ng langit. Isa sa mga mataas na opisyal ng mga Diyos at general sa langit. Ang mga inapo ko ay namumuno sa landas ng Daoismo. Namamahala sa 3 bundok. Pinuno sa buong mundo. Ang mga Diyos ng daan ay nasa aking utos. Ang mga makapangyarihang sandata at biyaya ay sumusunod sa akin. Sa templo ng Diyosa ng Kalinisan. Sinasalita ko, agad silang dumarating at sa aking utos, agad silang umaalis. Ano ka ba? Bakit ka pa naglakas loob na punahin ako? Yan isang guro ng langit na may 2,000 taong karanasan. Tingin ko, dapat kong malaman kung gaano pa ang iyong kakayahan. Huwag mong isipin na natatakot ako sa'yo. Ngayon, hindi pa sigurado kung sino ang mas malakas kay Lusan. Magbigay ka, Zhang Qianli. Bagamat si Zhang Qianlu ay isang ikatlong henerasyon na guro ng Longhushan. Pero sa katunayan, mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Maaaring sa kanyang buhay, talagang malakas siya. Ngunit sa kabila ng lahat, mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Isang 3 tao ang muling nabuhay. Ilang porsyento pa ng lakas niya noong buhay? Kung wala nang natira kundi 1 sa 10, paano siya magiging kalaban? Kung ngayon ay 2,000 taon na ang nakalipas. Nasa rurok pa rin si Zhang Qianlu noong buhay. Kaya't ang monghe na si Liao ay walang pag-aalinlangan na liliko at aalis. Maging ang pagyuko ng 2 beses ay walang problema. Ngunit si Zhang Qianlu ay patay na ng 2,000 taon. Nasa ilalim na ng tigil ang tigre. Dagdag pa rito, sa sandaling ito, nakakuha ng suporta mula sa Diamond Sutra. Hindi niya iniisip na ang patriarka ng tigre at dragon ay kanyang kalaban. Tungkol naman sa sinabi sa balita noon, na si Zhang Qiangu pagkatapos magbago ay kayang talunin 6-1 Zhen Qianshi. 7% ay dahil sa takot ng mga bagong henerasyon ng mga alagad ng Diyos na kumilos. 3,000 taon na ang nakalipas. Ano pang lakas ang mayroon siya? Ngayon, talagang papatay ng tunay na monghe si Zhang Qianlu. Isipin mo, nakakakilig din. Kung talagang matatalo natin ang patriarka ng dragon at tigre ngayon, napakaraming maipagmamalaki sa hinaharap. Maganda ang ideya. Minsan, napakahirap ng realidad. Attack ng Soundwave.
Gusto mo talagang tumunog ng gong. Gusto ko rin ito. Baldi. Ikaw. Kung hindi, ang karaniwang tao ay matagal nang namatay pagkatapos ng suntok na ito. Bakit parang umiikot ang mundo? Bakit ang lakas nito? Hindi ba't 2,000 taon na ang nakalipas? Di ba't 2,000 taon na ang nakalipas? Ang muling pagkabuhay ay may ganitong nakakatakot na kakayahan. Kahit na ako'y patay na ng mahigit 2,000 taon. Kulang na lang ang 1% ng atake. Pero ang gusto mo ay parang manok din. Dapat may malinaw na pagkakaunawa sa sarili. Mas mabuti. Talagang hindi nakikita ng monghe ang kanyang sarili. Kaya ganito ang naging kapalaran niya. Huwag mo na silang banggitin. Pati aso, napapailing kapag nakita ito. Wala ka talagang kakayahan. Karapat dapat lang. Pati si Grandmaster Zhu, nilalait mo. Ganyan lang ang ginawa sa'yo, magaan pa yan. Talagang kulang ang lakas mo. Nagpapanggap ka pa. Nabigla ka, di ba? Sa totoo lang, nahihirapan na sa loob. Gustong tumawa, talagang nakakatawa. Tama na, matandang guro. Bumalik ka na sa amin. Huwag nang magkamali ulit. Ngayon, ang matandang guro na ito ay nahihirapan sa Longhushan. Malaki ang pressure mula sa labas. Nagmamadali ang puso ng tao. Gustong harapin ng Longhushan ang negatibong epekto. Kailangan nilang ibalik ang matandang ninuno. Umalis ka, huwag magpumilit. Umalis ka, huwag magpumilit. Ang matandang ninuno ay katulad ng bagong talo na si Zhen Haoxiang. Ang pagsuntok sa iyo ay parang pagdidisiplina sa sariling anak. Ano ang pakialam mo sa kung paano ako kumilos? Kailan naman magiging pagkakataon ng apo na pangasiwaan ang lolo? Magsimula ka ng umalis. Huwag mo akong pilitin na sipain ka. Suan Zhen Qianxi, Deilong Hong, Purple Robe Qianxi Master. 3 bundok na labanan. Namumuno sa Daoist na pagsasanay. Kung ibang tao ang nagsalita ng ganito, matagal nang tinamaan ng kidlat. Pero ngayon, ang nagtuturo kay Xuanzhen ay ang sarili niyang ninuno. Talagang walang galit si Xuanzhen. Ninuno, hindi na ako magpapakamaalalahanin, pasensya na. Lahat, bumuo ng malaking ginto at araw na pabilog. Pakiusap, umuwi na tayo, ninuno. Sa pagkakataong ito, naghanda si Xuanzhen ng ibang uri ng pabilog na anyo. Kailangan ng 36 na Daoist na nakasuot ng dilaw na robe. Gumamit ng malaking simbolo ng liwanag para sa pagsasama. Matapos makumpleto ang pagsasama, magsisimula ang malakas na liwanag. Sa tulong ng liwanag ng araw, maayos din itong mapipigilan ang amoy ng bangkay ng aming ninuno. Sa oras na ito, isa sa mga bahagi ng pagsasama ay mula sa ibang sekta na tumutulong. Talagang may kakaibang bagay ang pormasyong ito. Ngayon ay panahon ng pinakamalakas na kapangyarihan. Nakikilala ng aming ninuno ang pormasyong ito. Dakilang liwanag araw-araw na pormasyon. Mukhang naglaan ka ng panahon para labanan ako. Talagang nag-isip ka ng mabuti. Ngunit kahit na malakas ang pormasyong ito, wala itong silbi sa akin. May silbi ba ito? Malalaman lang kapag sinubukan. Pakiusap, turuan po ako, lolo. Ang sagradong talisman ng matinding araw ay isa sa mga pinakamataas na uri ng talisman ng Daomen. Ito ay binubuo ng 36 na dakilang talisman ng gintong liwanag at talisman ng naglalagablab na apoy. Pinag-isa ang mga ito sa dakilang formasyon ng gintong liwanag at matinding apoy upang mabuo ang talisman. Kapag hawak mo ang sagradong talisman ng matinding araw, maaari mong gamitin ang lahat ng pinakamataas na uri ng orasyon ng banal na apoy ng Daomen. Sa sandaling ito, si Xuan Zhen Qianxi ay parang isang makapangyarihang talisman ng apoy. Langit at lupa, dilaw at itim. Liwanag ng araw at buwan. Paggalaw ng 5 elemento. Nag-aapoy sa 4 na direksyon. Ako si Qishan Emperor. Patawarin ang aking makapangyarihang kakayahan. Matinding apoy, 5 direksyon, kidlat, apoy, at makapal na usok. General ng apoy, Emperador ng apoy. Ginto ng kampana, nagniningning na apoy. Walang katapusang pagbabago. Utusan ng dakilang banal. Sino ang may lakas na sumugod? Ang Emperor ng Salot ay nagmamadaling umalis sa Yuanzong. Taga-alis ng mga simbolo ng langit. Diyos ng 5 kidlat. Nakatagilid ngunit hindi sumusuko. Isang malakas na pagsabog. Ang masamang pagsamba ay nagdulot ng pinsala. Ang tren ay napakataas. Sinusunog ang masamang emperador. Malakas na hangin ang humahampas. Nawawala sa hangin. Mabilis na parang utos.
Ang Suan Zen Qianxi ay gumagamit ng kapangyarihan ng araw sa tuktok ng kanyang ulo. Maaari niyang walang takot na gamitin ang banal na apoy. Suko na matanda. Ngayon ay tanghali. May pabor ang mga pagkakataon sa akin. Sa ilalim ng malaking liwanag ng araw. Kahit na mayroon kang kakayahang umabot sa langit, hindi ka makakaligtas sa mga pagkakataon at pabor ng tao. Ganun ba? Akala mo talaga nanalo ka? Lanan. Tamang panahon, lugar at tao. Sa tingin mo kaya mo na. Kapangyarihang lampas sa langit. Kung talagang mayroon akong yin yang dao sa sandaling ito, paano mo haharapin yon? 36 na pagbabago ng tiyangang. Baliktad ang yin at yang.